Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, how I wish na sana magbago na ang ating mga senador. Well, in fact, yung sigaw, panawagan ngayon ng mamamayang Pilipino is abolish the Senate, which is, I will support. Bakit hindi? Why not? Na wala namang ginagawang matino ang iba nating mga senador. Tatatlo nga lang dyan, or sabihin natin 5 dyan ang naninindigan sa 24, 5 lang dyan ang merong yag balls. So ngayon, eto, nagsalita yung isang batikang abogado. Sabi ni Attorney Luke, lindol sa Visayas, bagyo sa Luzon, kailangan ng masa ng tulong. Tapos yung mga senador, walang ibang ginawa kundi bring Duterte home. Yan ba yung first priorities, mga minamahal, ng ating mga senador? Nagtatanong lang. Kasi dapat ang inuuna nila is yung tulong, relief goods, 'di ba? Sa mga nasalanta kasi may pondo nga, 'di ba, mga minamahal eh. May tax tayo na binabayaran. So, para saan pa yon kung hindi natin gagamitin sa mga kababayan natin na ngayon ay nasa kasawian, 'di ba? Nasa peligro, 'di ba, mga minamahal. So, habang ang ating mga Pilipino ay nalulugmok po ngayon dito sa Lindol at sa baha dyan sa Luzon, abay itong ating mga mga senador, mas inuna pa, mga minamahal, na bigyan ng tuon, ng pansin, ng atensyon ito nga pong International Criminal Court na mapauwi si former President Duterte dito nga po sa bansang Pilipinas, which is yung house arrest. Pinakatanong ko nga yan ba yung top priority ng ating mga senador ngayon? Yung taong bayan ba or yung human rights violator na itong si former President Duterte? So, yung post na yan, mga minamahal, ni Attorney Luke Espiritu, talagang binabakuran niya ang mamamayang Pilipino. Talagang for the people siya eh. Diba? Dapat nga nanalo yan eh. Dapat nga, yan yung mga Heidi Mendoza, diba? Luke Espiritu. Yan dapat yung mga nananalo eh. Kasi biruin nyo sila lang yung may yagballs na i-call out yung mga katangahan ng iba nating mga senador. Actually, yung sinabi niya, swaktong-swakto. Kasi habang nagugutom ang ibang mga nasa evacuation center, habang naghihintay ng relief goods para sa mga nasalanta, mga minamahal, abay itong ating mga senador, sobra naman talagang abala para pauwiin itong si former President Duterte galing sa International Criminal Court, iha-house arrest. Tandaan ninyo, yung kaso niyan, human rights violation. Tapos gusto nyong palayain dahil sa humanitarian eclavush. Like, nag-iisip ba kayo? Hindi porket may edad na yung tao, wala nang karapatang mahuli yan? Meron nga tayo nakita, ano ba yung tawag dito? Nagnakaw lang, relief goods, mga minamahal. Nagnakaw, relief goods, tandaan ninyo. Ano yung nangyari after niya magnakaw ng relief goods? Diba? Kinulong at age of 74. Tapos itong si Duterte, war crimes, crimes against humanity ang kaso. Tapos gusto ninyo pauwiin dito sa bansang Pilipinas? Ano ba yung nangyayari ngayon sa Senado? Yung sa 15 na yan na bumoto dito nga po sa Senate Resolution number 28 na ang hiling lamang nila ay payagan na makauwi under house arrest itong si former President Duterte dahil daw po sa health condition. Papauwiin nyo, tapos anong gagawin ninyo? Pagrarally na naman ninyo? Papasama na naman ninyo sa mga rally-rally ninyo? At the end of the day, International Criminal Court pa din ang magde-decide kung dapat bang pauwiin si Duterte or hindi. Alam niyo, medyo nakaka-hype. Diba? Mapapa-PA ka na lang. PI pala. Dito kay Mig Subiri na talagang siya yung nag-push. Diba? Para dito nga po sa Senate resolution na to. Pinupunto nila na dapat daw merong siya na mag-access kay Digong kung tawag dito, kung makakasama pa sa kung nakakasama pa ba sa kanyang kalusugan, yung mga nurses. Sinabi na nga ng isang batikang abogado, nakalimutan ko yung apelyido, na
bakit niyo pa papauwiin ng bansang Pilipinas itong si Duterte na in the first place, kada linggo nandun yung Red Cross. Araw-araw merong nurse na bumibisita kay Digong. May sarili siyang library, private, tawag dito, library, at may pwede pa siyang makipag-usap sa mga kapwa niya detainee. Ano pa ba, may sariling kitchen, parang nasa 5-star hotel siya. Tapos nilulutuan siya ng mga foods na gusto niya. 'Di ba? Tapos ganon-ganon lang. Mga minamahal, papauwiin lang dito sa bansang Pilipinas, halos nga parang hindi nga siya nakakulong dahil meron siyang access sa internet, nakakapag-video call sila nila Sara Duterte. 'Di ba kaya mga kababayan, alam ninyo, yung mga request nila na bigyan ng doktor itong si Digong, you don't need to ask because the ICC itself mismo, binigyan na itong si former President Duterte. 'Di ba? Humingi kayo ng doktor, kung yung doktor na hinihingi ninyo, yung pinapasweldo niyan, itulong nyo na lang sa mga nasalanta, di nakatulong pa kayo. 'Di ba habang tambak yung bangkay sa mga kalamidad, yung Senado, abay protektado, yung PI, na gumawa ng madugong krimen sa bansang Pilipinas. Yung kaso niya kasi hindi lang yan simpleng murder war crimes yan. Crimes against humanity. 'Di ba? Tapos pondo sa relief, wala kayo. Plano para sa livelihood, meron ba kayo? Talaga nga naman itong mga Senado na to, talagang dapat i-disperse na yan Dapat ang i-abolish na nga yan dapat kasi walang iba silang ginawa kundi bigyan lamang tayo ng hinanakit sa puso natin. Dapat, ang resolution na ginawa nila kay Duterte, dapat, kung ganun sila kabilis umaksyon, dapat ganun din sila kabilis umaksyon sa baha, sa kalamidad, sa bagyo. Diba yun dapat yung mga pinaprioritize. Yung mga kababayan Pilipino, hindi yung mga elitistang katulad ni former President Duterte. Dapat masa ang inaalagaan ninyo, hindi yung patron ninyo sa political allies. Nagigets nyo ako mga minamahal, hindi lang kasi to simpleng rant. Koko yung magsasalita. Ang akin lang dito is yung pananalamin sa makapagpagabagab na damdamin ng mamamayang Pilipino na dapat sana unahin ng Senado yung mga importanteng bagay at yung mga hindi naman masyadong important, wag lang muna. Ano yan? Masyado kayong maagang namumulitika. Sunod na kayo mamulitika. Malayo pa yung 2028, namumulitika na agad kayo. And dyan lumalabas mga minamahal na kung ganito lang din talagang Senado, dapat i-abolish na yan. 'Di ba? I-abolish na yung Senate. Bigyan na ng action yan. Kasi yung pinoprotektahan lang naman nila is yung may kapangyarihan. At beside, parang pinakita nyo na din sa International Criminal Court na kailangan talaga namin ang ICC. Dahil may power pa din itong si former President Duterte. Kung call to action tayo, kung ang isang resolution kailangan ngayon, tawag dito, hindi dapat para kay Duterte yun. Dapat yung isang resolution na ginagawa ninyo is yung para sa calamity fund, disaster preparedness, 'di ba? At mga tulong sa mga nawalan ng tahanan. Kaya mga kababayan, 'di ba, sino ba talaga dito ang tunay na naglilingkod? Sino ba talaga dito ang tunay na mayroong malasakit sa mamamayang Pilipino? I am just asking lang. Tanong lamang po. Alright, yun lamang po. It's me again, Alicia Ninyo. Sa panahon ng sakuna, dyan natin makikita kung sino talaga ang may puso para sa mamamayang Pilipino. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget, mga minamahal, to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa Team Replay, maraming salamat at ingat, mga kababayan.